sapagkat ako'y muling tinawagan niya sa harapang ito upang tumupad sa kanyang pag-aatas. At tayo po ay magkakaroon ng simpleng tema lang po na ito naman po ay angkop naman sa ating mga karanasan. Paano nga po ba tayo naniniwala at nagtitiwala sa ating Panginoon? Sa umaga po ito, wala pong binigay na sharer para sa unang araw na ito ng linggo. At ako po ay tatawag na lamang. Ito naman pong tema na tinatawag na ito ay angkop lamang po sa mga nangyayari sa atin sa araw-araw, kung paano po tayo ay nagkaroon ng pagtitiwala sa ginagamit ng ating Panginoon at kung paano po tayo nananalig sa kanyang mga sinasabi sa atin. Na halimbawa po, tayo kahit sino po sa atin na mayroong karamdaman, sinabi po sa inyo ng mahal na apo, nilapitan kayo, kapatid, kung magtitiwala ka sa oras na ito, gagaling ka. Pagka po sinabing ganon, ano naman po ang itutugon ninyo? Hindi po ba dapat pananaligan po natin yon? Ganun po. Kaya po tayo sa umaga po ito, ang una nating tatawagin para magbigay ng pahayag sa inyo at ito rin ay kapulutan natin ng aral. Ang tatawagin ko po sa umaga ito ay wala pong iba kundi ang ating kapatid na si Beng. Palakpakan po natin ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Sa buhay ko po, nang ako po ay maglingkod dito, tandang-tanda ko po noon, December 1, 2010, nang binendisyonan po ako ng mahal na apo na sa bawat mensahe po niya na idinatal sa akin noon, lahat po nung mensahe na ibinahagi sa akin ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na apo. Alam niyo po, 2011 nakalaya ako. Buhay po ba ang Diyos? Inangking ko po yun kung paano po sinabi na sa akin na darating ang takda na ikaw ay makalalaya. Hindi po komot ngayon sinabi sa inyo, ngayon din po magaganap. Basta po sinabi sa inyo, angkinin nyo na po. Huwag na po kayong mag-alinlangan. Huwag na po kayong magtanong pa kung hindi ang ilagay nyo po sa inyong puso at isip. Ito ay magaganap sapagkat sino po ba ang magsasabi na bilang tao na malalaman kung ano yung pinagdaraanan mo? Kung kapwa-tao, hindi po malalaman kung hindi mo ibabahagi sa Kanya. Subalit ang Espiritu, wala kang malilihim. Iniisip mo pa lang, alam na niya. Amen po ba? Palakpakan niya po natin ang buhay na Diyos. Noon nga po, noon sinabi na yon, nakalaya na po ako, 2011. Napakasarap po ng pagbibigay, ang pagpapala ay nagmula sa Ama. Hindi mo po pwedeng asahan ang kapwa-tao mo sapagkat mabibigo ka. Subalit sa Diyos, umasa ka, 100% makakamtan mo na may galak sa iyong puso. Amen po ba? Palakpakan niya po natin ang buhay na Diyos. Yung pong paglaya na yun, hanggang ngayon po, tinatamasa ko. Kung paano
pati ang paglilingkod ay nagagampanan sa kadakilaan niya at kapangyarihan niya. Kung paano po niya ibinabahagi ang kalakasan, ang katatagan sa bawat araw. January 8 po iyon nang ako ay lumipat sa sarili kong tahanan. January 8, 2011, na ipinagkaloob ng Diyos ang lahat. Ang lahat po talaga, ipinagkaloob niya kapanatagan ng kaisipan. Hambing po ba sa isang ibon na nakakulong, mayroon kang gustong gawin pero hindi mo magawa? May isinasaalang-alang ka. Mayroon kang gusto mong gumanap, hindi ka makaganap sapagkat may gampanin ka sa tahanan na ang naghihirap po ay kalooban ko. Yung po, pinalaya rin po niya ako sa ganong sitwasyon ng aking buhay. Na sa bawat pagtungo ko nga po dito, ay higit na wala po talagang pagkalugi. Kung hindi, puspos po ng galak. Sa bawat araw na pinakikinggan ang mensahe ng Banal na Espiritu, kung paano itinitimo sa puso at sa isip, wala pong pagkalugi. May nalugi po ba sa nagtungo dito? Wala po. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Nang iyon po ay mayroon pa po na ibinahagi sa akin ng Banal na Espiritu po noon. Nakalagay po yun sa Facebook ko, sa aking talaga pong pinananaligan ko. Nanalig po talaga ako doon sa mensahe po na yon. Ganon din po sa cellphone, kung paano po itinext ako ng Banal na Espiritu po noon. Alam ko po na kung paano tinuran po niya doon sa cellphone ko po noon. Ang sabi po niya, hanggang ngayon po nakasave po yung message na yon, na kailanman ay hindi ko kayo pababayaan, na kailanman ako ang nakagabay sa inyo. Nagaganap po yun. Di po ba buhay ang Diyos? Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Yung mga ganun pong message, alam nyo po, talaga pong inaano ko yun, sinisave ko po talaga. Dahil sa bilang pagkatao, pag dumaratal na po yung pagkatao, alam nyo po, may panghihina. Pero pag nabasa ko na po yung mga mensahe po na yon, nandun po yung ibabahagi na muli niya ang kalakasan at katatagan, kaliwanagan, kung paano nakamtan sa lugar na ito sa pamamagitan ng taong ginagamit niya, ang kanyang kinalugdan, ang mahal na Apo Conching. Kaya po tayong lahat, kung ano man pag po sinabi niya sa atin, ang kinin na po natin. Huwag na po tayong magpatumpik-tumpik pa. Basta pag sinabi sa'yo, ang kinin mo na, 100% po magaganap. Buhay po ba ang Diyos? Yun lamang po at magandang umagas. Maraming salamat, mahal na kapatid. Palakpakan nga po natin ang buhay ng Diyos. At dahil po siya ay naniwala at nanalig, simula sa ginagamit ng ating Panginoon, ng ating mahal na Apo Conching, na sa kanyang katauhan, siya ginagamit ng ating Ama bilang daluyan ng kanyang banal na Espiritu, ay natanggap niya po sa kanyang buhay ang kanyang inaasam. At ngayon po, sa kanyang pagtitibay, yun po ang kanyang pinananaligan. Kaya po, araw-araw, ang buhay ay may galak at kapayapaan na dito lamang po matatagpuan. Makapagbahagi lang po ako ng karampot. Kagaya ko po sa aking pambuhay na isa po ako sa napakapalad na napakaraming biyayang tinanggap sa dakong ito. Yung pong mga biyayang natanggap ko sa Panginoon sa pagtitiwala ko sa ginamit
sa ginamit niya ang ating mahal na Apo Conching at sa pananalig ko na siya dinadaluyan ng banal na espiritu na kaloob ng Ama, nakamtan ko po lahat ng mga biyayang yon. Biyaya ng kalakasan, ng kapayapaan, ng kagalakan na hindi mo mabibili sa tabi-tabi. Higit sa lahat po, maraming karamdaman ang dumatal sa akin. Subalit pinapupurihan ko po ang Ama. Hanggang ngayon ay ito po ako nakatindig sa harapan niyo. Sapagkat po ako'y nagtitiwala, nananalig ang Diyos ay buhay na aming pinaglilingkuran. At ngayon naman po, ay tatawag naman po tayo sa isa nating kapatid na tagasunod na sa araw-araw ng kanyang pagparito, nasisilayan ko po ang kanyang galak sa kanyang puso na siya'y tunay na nagtitiwala sa Panginoon at nananalig, kaya siya'y naririto sa araw-araw. Tatawagin ko po ang ating mahal na kapatid. Muli po, magandang umaga sa inyo lahat, sa mga alagad, sa choir, sa CAP, sa pasyente, at sa mga tagasunod na katulad ko. Paano po ba nga ako nagtitiwala at nananalig sa Panginoon? Nung hindi pa po ako napupunta dito sa dakong ito, talaga pong wala po akong pananalig at pagtitiwala sa Panginoon sapagkat gulong-gulo nga po ang aking isip, lalo-lalo na po ang aking puso, na hindi ko po mapaliwanag kung bakit. Subalit, nung ako po ay tawagin niya sa dakong banal na ito, sa pamamagitan po ng aking karamdaman, ay doon ko po nadama ang Diyos na buhay na bumababa sa dakong ito at ginagamit bilang Apo Conching na kinalugdan ng banal na espiritu. Hanggang unti-unti po niya akong binago, unti-unti niya po akong binigyang pandama. At sa bawat araw, napakikinig ko po ng mga mensahe sa banal na espiritu na ginagamit ng ating espiritu sa mahal na Apo Conching, nabuksan po ang aking isipan at puso na sa bawat salita niya po ay wala pong pagkabula. Hanggang sa tuwing magpapabless po ako sa mahal na Apo Conching, ang itinuturan niya po sa akin noon ay manalig ka. Hindi naman po niya batid kung ano yung pinagdadaanan ko noon sapagkat hindi ko nga po sinasabi. Subalit, nadama niya po kung ano yung pinagdaanan ko sa buhay ko noon. Bali po, nung sinabi niya pong manalig po ako, bali inangkin ko na po na kung ano man po yung pananaligan ko na yon ay aangkinin ko na. Hanggang sa bawat araw na nagbe-bless po yung mga alagad na ginagamit ng banal na espiritu bilang katauhan nila, ganon din po ang itinuturan sa akin. Subalit, sabi nga po ni kapatid na Beng, hindi basta't sinabi ng banal na espiritu na manalig ka sa araw na iyon ay makakamtan mo. Hindi po. Subalit, ako po ay nagtitiwala at lubusang nagbabata sa bawat salita niya ay walang pagkabula. Sa isang araw po, nagpa-bless po ulit ako sa isang alagad. Ang sabi niya po sa akin, mahal na kapatid, magbata ka lang at angkinin mo ang iyong pinagbabatahan at pagdating ng araw ay makakamtan mo din yung hinihingit mo. Sabi ko, salamat po Ama, napakabuti mo at hindi mo po ako pinababayaan. Siguro po kaya hindi pa po pinagkakaloob sa akin ng Panginoon yung aking kahilingan na hinihiling sa Kanya ay meron pa po siyang balak na ibigay sa akin. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Hindi ko pa man po nakakamtan ang aking kahilingan sa Kanya. Subalit inaangkin ko na po na ipagkakaloob din po niya sa akin ito kung sa takdang oras o panahon. Kaya
Huwag po tayo mawala ng pag-asa kung ano man po ang ating hinihiling sa Kanya. Kung hindi man po niya ipinagkakaloob pa sa atin, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Bagkos patuloy at patuloy po tayong manalig at pananampalataya po tayo sa Kanyang mga salita ay walang pagkabula. Kaya maraming pong salamat sa Ama sa bawat araw na ibinibigay niya sa aking kalakasan, kapayapaan ng isipan, lalo-lalo na po ang kagalakan ng aking puso na sa araw-araw na pagtungo ko sa dakong ito ay wala pong nawawala, kundi tumutubo pa po ako. Sapagkat hindi man po material na bagay ang aking makantan, so, mahigit pa po ang nadadama ko pag ako po ay nakikinig ng mga mensahe ng mahal na Apo Kunching na kinalugdan at ganun din po sa mga alagad na nagbibigay ng inspirasyon sa atin. Kaya pakanam namin lang po natin ang mga salitang ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon at 100% po nating makakamtam ang ating mga kahilingan. Yun lang po at maraming umaga. Maraming salamat sa iyo, mahal na kapatid. Buhay po ba ang Diyos? Natutulog na po yata kayo. Huwag po kayong antukin. Ang bawat isa po na tumitindig dito ay tunay nga po nating kapupulutan ng aral. Basta po ang mahalaga, magtiwala po tayo na ang Diyos ay buhay na naririto sa dambanang ito at ang ginagamit ang ating mahal na Apo Kunching. Ngayon, salamat mahal na kapatid dahil sa tunay mong pananalig at pagtitiwala sa Diyos higit sa taong kanyang ginagamit ay nakadama ka na dati hindi mo naman nadadama ang mga mabubuting handog sa iyo ng Panginoon. At dahil sa pagbabata mo, dito ka tiningnan ng Diyos kung hanggang saan ka magtitibay at mananalig sa Kanya. Kaya palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid. At ngayon naman po ang ikatlo nating magbabahagi ay tunay nga pong kapupulutan ninyo ng magagandang halimbawa at tunay na aral sapagkat ang kanya pong mga binabahagi ay tunay na karanasan na sa Diyos lamang po niya nadama at sa taong kanyang ginagamit ang ating mahal na Apo Kunching. Mga kapatid, palakpakan nga po natin ang ating buhay na Diyos para sa ating kapatid na si Mami Beth Chico. Papurit pasasalamat muli aming dakilang Ama sa araw na ihandog mo na patuloy mo kaming binibigyan ng kagalakan, kasiyahan at lakas ng pangangatawan upang sa tuwin ay makaganap kami sa dambanang iyong pinili kung saan ka nakikipagtipan sa mga anak na minamahal mo. Amen. Pagtitiwala, paniniwala sa ating Panginoon. Pag po talagang tinatawag ako galak na galak po yung puso ko sa tuwing nang ako'y tatawagin ng Panginoon upang tumindig sa harapan ninyo. Bakit nga po ba? Buong-buo po, pati apelyido, kulang na lang po yung aking middle name na Trinidad. Trinidad po ang middle name ko. Kamag-anakan ko po mga tao sa Dalayap doon, sila Tata Mundo, yung po yung mga kalahian ko. Kaya galak na galak po ang kalooban ko sa tuwing nang ako po'y tatawagin sa pangalan ko na pati apelyido ko ay kasakasama. Ang paniniwala, pananalig, pagtitiwala sa ating Panginoon, hindi po karakaraka nanduroon na. Amen po ba yun? Sabi nga po sa wikang Ingles, we learned it, we get it the hard way. Hindi po kadaling mapasayo agad yung pagtitiwala, paniniwala sa ating Panginoon. Sapagkat ako lang po, sa karanasan ko, marami na pong nagsasabi sa atin na napaka-common lengguwahe po nito na sinasabi natin, alam kong may Diyos. Mula pa sa pagkaisip natin, tinuro na sa atin ng mga magulang na meron Diyos. Pero hanggang doon lang po. Hanggang doon lang sa paniniwala na meron Diyos. Subalit,
nang tayo makarating sa banal na lugar na ito, noon po tayo naniwala at nagtiwala na yung palang Diyos na kilala natin ay Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bakit po nating nasabing buhay ang Diyos? Sapagkat kumikilos po sa ating buhay. Amen po ba? Kapag tayo'y nalulumbay, pinagagalak niya tayo. Kapag tayo ay nahihirapan,